Okay, so assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So nandito tayo sabay sa Caloocan mga kamaster. So meron po tayo ditong refrigerator na tatak ay LG na side by side na linear inverter. So hindi pa ho natin siya nadadiagnose, no, kasi kakarating lamang ho natin. Pero titingnan po natin yung ano ba talagang problema, bakit hindi masyadong lumalamig yung refrigerator na ito. Ito po ay tayo po ay pang-apat na customer, tayo po ay pang-apat na technician na. So tingnan po natin, naghanda po tayo ng tubig, malinaw na tubig, yun, para makita natin kung anong problema. Ito po. So, malinaw pa sa tubig kanal, no, na ito po ay mayroong leak. Tama sabi mo. Siyempre, kapag mayroong leak, ang mangyayari dyan, mababawasan yung refrigerant, yung amount ng refrigerant. At the same time, kapag nababawasan ang amount ng refrigerant, siyempre mababawasan din yung performance level ng ating yelo o yung ating, mababawasan sa matotal, mababawasan po yung performance, no, ng pagpapalamig ng ating refrigerator kapag mayroong pong leak sa may purging. Yan o. May kuntilo, yan o. So, dito po nagkaroon ng leak mga kamaster. Okay, at eto pa, titingnan po natin dito sa harapan. Ayan. Nagsasalita ho yung ating refrigerator. Ayan, nagre-reklamo. Tingnan nyo ha, bubuksan ko. Yan o. Tingnan nyo ha. Oh. Hey! Hey! Ay! Yan o. So, ito raw ho, ang sabi ng ating minamahal na mga technician, ito raw ho yung naging dahilan bakit hindi raw lumalamig yung ating refrigerator. Maingay daw. Hindi po ito. Hindi po ito dahilan yung, yung pinakabisagra doon. Hindi dahilan yung para humina ho yung lamig. Ang kailangan lamang ho doon ay WD-40 para mawala po yung ingay na yan. Okay? Ang naging dahilan kung bakit unti-unti nawawala ang lamig kasi nga po mayroon leak doon sa may capillary na nilagay nila. Hindi dahil dito sa ingay na ito. Oh, yan o. Ay! Oh, yan o. Ay! Yan. So, konting lamang ito, konting langis o WD-40 mga kamaster. At least nakita natin kung ano mismo ang paunang diagnose na nakita natin. Meron pong leak dito banda ha. Ayan o. So nandito ho tayo malapit sa General T. De Leon, Valenzuela. Ulitin natin ha, ito po yung kanyang leak. Okay, so at least nakita natin yung pinag-uugatan ng problema mga kamaster. Kaya pala hindi masyadong lumalamig kasi syempre bawas na yung refrigerant charge natin. Okay. Okay, so binuksan na po natin yung yung freezer part. Okay, kasi sabi ni Ma'am ay nag-error dito ng EF. Okay? So nung ating nakita, kaya siya nag-error ng EF kasi nga po ay naka-direkta na ho ito. Yan. So mali po doon sa ating minamahal na technician, mga manuy, mga manay. Hindi nyo siya pwedeng idirekta sa 12 volts. Okay, kasi nga po ito ay 4 na wire. Mayroon po akong vlog nito. May vlog po ako nito. Kasi may board pa ho yan sa loob. Okay? May board pa yan sa loob kaya naging 4. Okay? May vlog po ako niyan. So hindi mo siya pwedeng idirekta ng 12 volts agad kasi masisira yung ating motherboard, yung program ng ating motherboard. So kaya siya nag-e-error ng EF kasi nga po nakadirekta na. Tama sabi mo. Kapag ka nag-EF, ibig sabihin nag-defrost yung ating system. Kapag nag-defrost yung ating system at hindi namamatay ang evaporator fan, lalabas po yung EF. Okay? So ganoon lang mo kasimple. At ang ating nakita dito mga kamaster, ito po ay na-convert na po into 2 wires. Okay? 4 na wire po ito. So, yung 4 na wire na yan mga kamaster, dumaan pa ho yan sa board. Dumaan pa yan sa dun sa ating magnetic door switch. Kaya hindi pwedeng i-bypass. Okay? Hindi mo siya mapapaandar, no? Hindi mo siya madadirect sa 12 volts kasi nga po dadaan po siya ng board. Kaya ang mangyayari po diyan, mag-EF po talaga, o error fan. Okay, kapag kinonvert nyo siya ng 2 wire. Okay? Ang problema ho nito, ayan o, masyadong sagad yung pagkakaputo ng ating minamahal na manuy-manay. Yan, technician. Ha? Sa mga susunod, yung video ni Kamaster, magsilbing aral po ito sa ating mga kababayan na technician kasi pang-4 na technician na po tayo, mga Kamaster. Ha? Pang-paalala,
Pang-apat na technician na po tayo, mga kamaster. So, yun po ha. Pangalawang nakikita natin problema bukod dun sa leak ay itong EF na error. Pag EF, ibig sabihin, nag-error yung ating fan, hindi ibig sabihin sira, kundi kapag nag-defrost, dapat patay lahat maliban sa heater. Ang problema, habang nag-defrost yung ating system, buhay ang fan, kaya magkakaroon ng problema sa ating program, kaya nag-error EF, mga kamaster. Okay, tapos ito pa, sabi ko sa inyo, yan o. Yan, ayusin natin. Ito ho ha. Hindi po ito naging reason kung bakit nawala ang mahina ang lamig. Okay, kailangan lamang ho dito yung WD-40 kasi nga po maingay ha. Yan o. Ay. Yan o. Ay. Oh ha. Oh. Ay, kawawa naman o. Oh, yan ha. Ang WD-40 lamang ho ito. Hindi po ito naging reason kung bakit nawala yung lamig ha. Oh. Okay mga kamaster. So, ang gagawin ho natin, tingnan natin kung mayroon tayong apat na socket doon. So, ibabalik ko natin sa original na design na itong apat. Okay? So, wag ho natin iba-bypass ito ng dalawang wire kasi mag-error at mag-error po talaga yan. Okay? So, okay mga kamaster, no? Papalitan na po natin siya ng kukuha po tayo ng socket, no? Marami naman ho tayo ditong mga daladalahan. Sabi ko nga sa inyo, si Kamaster ay kompleto ho yan kapag lumarga. Ayan o, nakamotor lamang ho tayo pero ang dami natin mga daladalahan para ika nga hindi tayo nangangapa. Okay, so ang mangyayari dyan, maaaring isasacrifice ko na lang ho itong isang motor ko, isang fan motor, kukunin lang ho natin itong socket. So ang gagawin ho natin, inshallah, hindi pa naapektuhan yung na ito, yung board. Dudugtungan na lamang ho natin siya ng puputulin po natin to. Okay mga Kamaster? Kukunin po natin yung socket. Okay. Okay, so naisaksak na natin mga kamaster, no? So gumagana na rin ho ang ating compressor. So napalitan na ho natin ng napalitan na ho natin ng socket yung kanyang evaporator fan. Ngayon, titingnan natin kung mamamatay yung compressor, yung ating evaporator fan kapag binuksan natin yung yung pinto na to. Dapat kapag binuksan natin yung pinto, mamamatay yung evaporator fan. Okay? Pag hindi ho yun namatay, ibig sabihin may problema ng ating system. Okay? So dapat, pag binuksan natin to, mamamatay yung evaporator fan. Tingnan natin. 1, 2, 3, go. Yun na dali, pwede ba kasalan, no? Oh, so, alhamdulillahirabbil alamin. So, paalala sa mga kababayan nating technician ha, huwag po tayong basta-basta magdedirekta ng mga connection, okay? So, at least, okay, hindi naman nasira yung ating system. So, dapat, pag binubuksan natin siya, mamamatay yung fan. Dapat, pag sinara natin, dapat under ulit. Tingnan natin. You know. Okay, problem solved na ho tayo. Problem solved na ho yung ating EF mga kamaster. Okay, so basta bawal ho tayong magdirekta ng ating mga connection lalo pa sa evaporator fan mga kamaster kung hindi naman sira. Okay.